Isang magandang Martes ng hapon sa ating lahat. We serve you the very latest stories of the day. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. Hanggang alas 3 po tayo, kaya walang aalis. Because, you know, sa guilt daw, indication yan is flight. Kaya this is Afternoon Delight. Okay, so like what I mentioned, it is Tuesday, August 20th today. Kamusta po kayong lahat dyan? Sana masaya kayo, nasa good mood habang manonood ng show natin for today. At syempre, good mood kami lahat dito dahil may birthday. Yes, ng Fernando Po Jr. Of course, FPJ isa yan. Pero syempre, gusto rin nating batiin ang ating dear boss, Miss Shena Olaso. She is celebrating her birthday today. Happy birthday, Ma'am Shena. Sa generasyon ko, Ate Shena. Kasi sa at Kuya Boji. Nagturo sa atin ng maraming bagay noon sa Batido at Sesame. Oo, kaya naman, nako, kasama ng ating delight of the day ngayon, which is ang palitaw. May pa-ice cream din tayo. Bakit nga ba palitaw? At nauna yung lunch kanina. Very good. No, bakit nga ba palitaw? No, ang palitaw daw ay dedicated sa isang tao na hindi na lumitaw. At ngayon ay, nako, nasa Malaysia, yan ang Singapore or Indonesia, yan ang kuro-kuro, ano? Kung nasan man siya, ngayon, hello, salamat sa'yo. Meron kaming palitaw. Xie. No. Ano ba? Mahilig ka ba sa palitaw? Yes. Ang hirap lang hanapin ng palitaw, ha? Oo. Papansin mo, sa lahat ng mga nilalako, kumbaga, sa mga street na yung mga kakanin, halos ang palitaw, unang mauubos kasi konti-konti lang ginagawa. Madali kasi masira. Oo, kasi alam mo dati, sa may village namin, may naglalako niyan. Ang lagi ko inaabutan yung kutsinta. Yes. Oo. Alam mo ba ngayon, iba na yung kutsinta? Paano iba? Mas manipis na siya because of inflation. At may option ka, either you serve it plain with grated coconut or with caramel. Yema. Oo nga, parang nakita ko noon. Pero ako, old school ako doon ako sa gusto ko yung nyog eh. Yun nga. Yung nyog, pwede namang sabay. Na may caramel. May Akala ko caramel. naman kutsinta and caramel lang. Pwede rin, kung gusto mo. May mga kids na hindi sanay sa nyog kasi. Too bad for you. Pero itong palitaw ay may sugar at meron ding toasted sesame seeds. In short, linga. Linga? Ba? Yes. Pag hindi nakain ng maayos? In fairness, Kochi. I cannot believe nakabalik na si Miss Denise Tan from Voulez-vous, Paris. Ano, tikman mo? Tirahin ko na to? Tikman mo, tapos pag-usapan natin, umpisahan na natin yung ating mga social media stories. Naku, Unahin natin yung nasa CNN.com where Trump post fake AI images of Taylor Swift and Swifties falsely suggesting he has the singer's support. Nako, excuse me, no? Kung merong isang hindi i-endorse si Taylor Swift, yan ay si Donald Trump. Oo. Yung post kasi ni Trump, ang nakalagay is, quote-unquote, I accept. Yun yung kanyang sinabi. Along with a carousel of images, at least some of which appear to be AI-generated. So yung ini-imply nga nung post, parang ini-endorse daw siya ni Taylor Swift. Oo. Aling mali. Alam mo, bumababa na nga yung ratings niya. Ito, isang paraan para matalo siya. Sigurado to. Ako, lahat ng Swiftie, syempre, hindi ikakatuwa yan dahil sabihin nila, ginagamit ang kanilang idol. Ika nga ng isang late-night comedy show, one time, they were introducing Kamala Harris. Before pa na in-announce siya na ipapalit kay Joe Biden. Ang introduction ni Jimmy Kimmel kay Kamala Harris, the third most powerful person in the world. First is the American president, back then Joe Biden. Third lang si Kamala. Ang pangalawa, hulaan mo kung sino? Taylor Swift. Tama. Nako. Kaya na nga, syempre no surprise naman that, somebody would want to gain the influence of Taylor. Pero ang sinasabi nga dito ay hindi daw totoo yung
yung post na yan, yung I accept na yan, dahil wala ngang ine-endorse itong si Taylor Swift. And of course, it is less than 80 days until the November presidential elections in the US. So as expected, Donald Trump and Kamala Harris are not mincing words and are also on the attack. Sige nga, pakinggan natin. May mga videos tayo for this. We have somebody that hasn't received one vote for president, and she's running, and that's fine with me. But we were given Joe Biden, and now we're given somebody else. And I think, frankly, I'd rather be running against somebody else. But that was their choice. They decided to do that because Kamala's record is horrible. She's a radical left person at a level that nobody's seen. I haven't recalibrated strategy at all. It's the same policies, open borders, weak on crime. I think she's worse than Biden because he got forced into the position. She was there long before. She destroyed San Francisco. She destroyed California as the AG. Kamala, who, by the way, is worse than Biden, and she's actually not as smart. Okay? She's actually not as smart. That's hard to believe, isn't it? I don't think he's very smart either, by the way. I'm not a big fan of his brain, but I think that she's actually not as smart as he is. To what do you attribute her rising in the polls, this becoming a more competitive race since she's taken over for Joe Biden? She's a woman. She represents certain groups of people, but I will say this. When people find out about her, I think she'll be much less. And I see it right now. I see her going way down in the polls now. So Project 2025 is a plan to return America to a dark past. Donald Trump and his extreme allies want to take our nation back to failed trickle-down economic policies, back to union busting, back to tax breaks for billionaires. Donald Trump and his allies want to cut Medicare and Social Security, to stop student loan forgiveness for teachers and other public servants. And I say to AFT, they even want to eliminate the Department of Education. And while you teach students about our nation's past, these extremists attack the freedom to learn and acknowledge our nation's true and full history, including book bans. Book bans in this year of our Lord 2024. Just think about it. So we want to ban assault weapons, and they want to ban books. Alam mo, pansin mo, yung strategy ng mga Democrats, si Kamala, never once mentions the name Trump. Si Trump, on the other hand naman, ay parang hindi siya makaget over na Biden pa rin. Doon pa rin siya kasi parang ni-rehearse ng utak niya dati, Biden. May paulit-ulit na he's not smart, she's not smart. And the whole campaign team was advising Trump already to stop with the personal attacks and focus on issues. Mukhang hindi kaya na kayang 79-year-old brain. Hindi, ang ano kasi, yun nga magkaiba yung strategy nila. Siya talagang yung atake, nagiging personal tuloy kahit paulit-ulit siya dun sa pangalan, kahit hindi na nga kasama si Biden. Tama ka, like what you said. Parang ano yan may mga abot sa punto na kahit yung speech mo ay tungkol halimbawa sa mga seamen or mga seafarers, education, ang ending ng speech mo ay tungkol pa rin sa drugs. May mga ganyan minsan. Oo, at mukhang calcified na minsan ang pag-iisip at hindi na makaalis from that. Pero, nako, mukhang si Trump kasi hindi kunyari may advisor siya, pero papansin mo, historically, lahat ng advisor siya nakakaaway niya. Always turns against him eventually. Kasi hindi... Nananawa. Nananawa kasi basically si Trump will only listen to Trump. Pero ito, kung gusto mong final nail in your coffin, Donald Trump. Pero alam ba, mapapatawad mo ba siya kung sabihin mo, I'm old, I did not recognize that it was AI. May team behind it diba? I mean, he can always consult people about it. And at this day and age, alam mo na rin na talamak yung AI. So, dapat talaga may double-checking, fact-checking, especially if you're running for a position like
the presidency of the United States. Nako, alam mo naman, si Lolo Donald mo. Mukhang may mga, pinapaniwalaan lang yan Fox News, Truth Social, si Elon Musk. At ewan ko, pero mag-antay tayo ng backlash ng Swifties. Kung may mga Swifties noon na hindi bumoboto, lalabas sila just to teach this man a lesson. I'm sure pag-uusapan natin yan in the next few days. Pero ito, pag-usapan naman natin what is on the Philippine Star via philstar.com. Filipino Olympic medalist awarded Senate Medal of Excellence. Additional cash incentives also involved. So alam naman natin, nakuha nga tayo ng 4 na medalya, no? 2 ginto, 2 bronze in the recent Paris 2024 Olympics. And during a plenary session no Monday, etong Senate, talagang binigyan nila ang ating mga medalists. So, gymnast Carlos Yulo received 3 million pesos, while ang ating mga boxers, si Ira Villegas and Nesty Petesio, got an additional 1 million pesos each. Sabi nila, kahit na divided daw yung bansa when it comes to this kind of feat, syempre, we can be all united in the collective effort and the celebration para sa ating mga atleta. O yan hindi nyo alam, meron palang Senate Medal of Excellence na ina-award sa mga Filipinos who garner international accolades, including Filipinos who win the Nobel Peace Prize, like Maria Ressa. Pero inawardan ba siya ng Senado noon? Hindi ko naalala. No? Sino pa ba? Basta, ikaw, Tita Denise, pag nanalo ka ng award, international, makakatanggap. Okay, Ramon Magsaysay Award in the Olympics. So, malinaw ba yun ang mga may ganun? Pero basta international. Gaya rin ng the same way na ang Kongreso pala ay merong ang Congressional Medal of Honor. No, sa Amerika, sa mga sundalo yun. Di ba? Yan. So, syempre ito, magandang balita to, Lord, no, sa mga atleta natin because itong cash incentive na to, of course, and honoring them, but the cash incentive kasi also goes back to ano ba yung ipinaglalaban also nila, yung mga goals din nila for their family, what keeps them going, and additional financial support din to sa kanilang training for the future competition. Magkano natanggap ni Carlos from the Senate? 3. 3. And then si Ira boxers, Villegas and Nesty is 1 million each. Panis. 3 million, siguro kay Kaloy. 3 million. Okay lang, 3 million. Considering magkano na in total natanggap. Ang dami Alam mo, ang hirap nang ang bilangin. I'm sure meron pa yan. Kumbaga, yun yung pang-abot niya sa nag-aatras ng kotse. Oh, grabe. 3 million. Parang, sa lifetime na yon. Parang by that standards. Covered na siya. Ito, pag-usapan naman natin. Philstar pa rin. New baby lion in Manila Zoo. Bakit naman? Ito, Manila Zoo has welcomed a new young lioness named Isla, donated by the Manila Achievers Lions Club, District 301A3. Isla will not be on public display while she adjusts to her new environment, according to Manila Zoo's Facebook page and post. Nakita niyo yung mata ni Isla? Ano nakita mo sa mata ni Isla? Kalungkutan. Kalungkutan. Malumanay. Kasi sorry Actually, halo ang reaksyon ng ating mga netizens. Ang sabi nila, they, meaning yung mga tao behind Manila Zoo, should put Isla back where it belongs. Ang nakasulat dito. I'm sure hindi yan maaalagaan ng maayos dyan sa Manila Zoo. Poor Isla. Ang sabi naman nung isa nating netizen, di yan basta-basta pinapakawalan sa wild. Mababa ang survival rate sa wild, especially kung hindi tatanggapin ng pride. Huwag puro comment, kawawa pala. Di mag-start kayo sa mga nakikita nyong askal at pusa sa kalye. Yun ang rescue. Gustahan tayo, taga Manila Zoo nag-comment. So halo-halo naman. Pero tama nga ba, parang kawawa naman siya, para siyang beast of no nation. Parang dito, alienated siya from the natural environment. Pagbalik niya ron, hindi rin siya welcome. Saan lulugar si Isla? Kay Chavit Singson sa Baluarte. Di ba? Baka may lugar siya doon. Pero ewan ko nakita niyo naman sinapit nung giraffe, nung elepante na si Mali, tumanda na lang at alam mong, di ba? Alam mo, dapat ibalik yan sa kaharian nila, Simba. Pag ganun din. Ganun ibabalik. Kailangan mo na ganun para maniwala yung buong pride.
Okay, speaking of alliance, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson will give double Olympic gold medalist Carlos Yulo something. Pero may kondisyon. Kung ano yan, alamin sa report na ito and News 5 correspondent MJ Marfori. Huwag siya magbago ngayon, nanalo na siya. Lalo na ngayon, nanalo, pakita niya sa bansa na siya ang role model sa family. Yan ang hirit ni former Governor Chavit Singson kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Matatandaan na nagsabi si Chavit na may 5 million pesos na naghihintay sa Olympian kung makikipagbati raw siya sa kanyang pamilya. Marami naman nag-aaway ng family, pakita niya ngayon. Pero yung values talaga ng Pilipino, sa family, no? Yun nga, gusto ko ipakita niya eh. Sa ngayon, deadma pa raw sa kanya si Kaloy, pero naka-standby lang ang pera. Hindi naman yung gold ang purpose ko eh. Ang purpose ko rin yung din ng pamilya. Kasabay naman ito, sinibak na raw ni Manong Chavit ang caretaker sa Baluarte Zoo na nag-viral dahil sa trato sa leon na si King. Dininay naman na may mishandling sa mga alagang hayop sa kanilang zoo. Hindi naman niya sinampal, parang laro lang. Pero mas ako, tanggal. Para magkaroon ng leksyon yung mga empleyado ron. Sa ngayon, busy si Chavit dahil hinahanda niya ang mga pelikula na ipoproduce niya kasama ang Korean superstar na si Don Lee at Manny Pacquiao. Tuloy pa rin daw ang Vagabond Season 2 sa 2025. Eksena na ang bagong karakter sa kwento ng Batang Quiapo. Papasok na si Barbie Imperial bilang si Diana. Yan ay habang nagpapayaman si Tanggol. Ano kaya ang maitutulong ni Diana sa pag-angat ng buhay ng ating bida? Ang kapatid naman ni Tanggol na si David, played by Macoy De Leon, ikakasal na. Pagpatayan ako para lang mangyari itong araw na ito. Yun nga la, nahuli siya ni Camille. Walang hiya ka! Nagpapakasal mo yung babae na yan? Dahil mas maganda ang kinabukasan ko sa ibang babae. Sasabihin ko sa Andrea Castrodes! Sing intense niyan. Matindi rin na naging tapatan ng karakter ni Dimples Romana at Andrea Brillantes sa High Street. Ano bang childhood mo? Malamang napakadilim, no? Kasi puro kadiliman yung hinahasik mo ngayon. Para yan sa nanay ko! Sa tindi ng eksenang yan, si Andrea na overwhelmed. Sabi ni Andrea, first time niya itong makasampal ng isang batikang aktres. Pero nakabawi na raw siya sa mga sampal scene niya with Dimples sa Kaderang Ginto. Si Dimples naman, feeling proud sa kanyang Marga. Pag-amin pa niya, masakit pero memorable at napakaganda naman din ng naging eksena. Subaybayan ang huling 2 linggo ng High Street, Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. sa TV5. Habang ang Batang Quiapo naman, tuwing alas 8 ng gabi. Ako, Denise Tan, alam natin na artistahin ka, pero kahit anong mangyayari pag inofera ka ng role, huwag kang tatanggap ng role na kailangan mong manampal. Ikaw at si Gretchen Ho. Dahil medyo... Hindi, pwede. Pero last scene yun, isushoot. Tapos na. Oo, pwede nang nasa ospital yung isang artista for the next 2 weeks. Volleyball player po dati. Alright, time out muna. Marami akong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. We've done a lot. I think 3 SEA Games barong already. Okay. For the Sports Commission, and then when they got a call from them about dressing up our Olympians, our athletes for that, I was just wishing for that. Siyempre, after SEA Games, ang next mo is Olympics. Para ka na rin athlete. Oo, after SEA Games, Asian Games, Olympics. Nandun na sa level na yun. So, I was just wishing na para bang, sana ako yung makuha, sana ako makuha. Then one Saturday, I got a call from them asking me, Francis, can you design something for our athletes? Alam mo, sa sobrang prepared ko, that afternoon, I was able to come out with 5 designs. This one talaga yung nagustuhan niya, the Sinag Barong. And it's because I think the colors of our flag was so vibrant in that barong. And the thing is, it's also detachable. It becomes an ordinary barong without that armor on. Pintados kasi, if you research the meaning of it, it's warrior. It's a badge of honor pag tinatattoo yung pintados on their bodies. So pag may ganon, parang warrior ka. Yun yung dating parate. So it's that meaning stuck in my head, and I wanted to put it into the rays of the sun. And if you've noticed, it's placed near the heart of our athletes.
athletes. So the concept of that one is like they're going to a fight, putting on their armor, and being Filipino in that Olympic stage. And we are back. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman, si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright. Where is dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go? Senator Risa Ontiveros and several Philippine authorities say she has left the Philippines, but her lawyer claims she remains in the country. The details in this report. Where is Alice Go? This is a question of several authorities after the dismissed Bamban Tarlac mayor refused to attend Senate hearings about her alleged involvement in illegal pogos. But apparently, Go, who is also believed to be Chinese citizen Guo Huaping, has fled to Malaysia. Senator Risa Ontiveros revealed in her privilege speech yesterday that Guo left the country and entered Kuala Lumpur on July 18 using her Philippine passport. Ontiveros also claimed that Guo eventually met with her family in Singapore. The senator suspects that someone from the government helped Guo to flee the country. Who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. In an interview with The Big Story, the Presidential Anti-Organized Crime Commission, or PAOK, confirmed that Guo arrived in Malaysia on July 18. Its spokesperson, Winston Casio, added that Guo flew from Indonesia. The Malaysian attaché, the Malaysian immigration officials have confirmed that Alice Guo arrived in Kuala Lumpur on July 18 coming from Denpasar or Bali in Indonesia. And she was not the only one supposedly who arrived. Other members of her family supposedly arrived as well. Some senators surmise that Guo used a chartered plane to leave the Philippines. A passenger of a chartered plane is not required to go to the Immigration Bureau's processing center. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad, sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa gate, sakay ng limousine mo, SUV, and then pagdating sa tarmac, aakyat ka sa aeroplano mo. Prior to this, Guo sent a counter affidavit to the Justice Department. A certain attorney Elmer Galicia claimed that Guo personally went to a notary public office in Bulacan on August 14 for her counter affidavit documents. Senator Win Gatchalian is currently verifying this information. Talaga hong may pinagloloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na mayroon pong arrest warrant ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa. Kung totoo po na meron ho siyang personal appearance dito po kay Attorney Galica. Guo's lawyer, Attorney Stephen David, insisted that his client is still in the country. Wala, kasi kung out of the country siya, gusto ko maging totoo siya sa akin. Kasi nga, para magawa ko kung anong susunod na hakbang, di ba? Kasi hindi ko naman siya pwedeng pigilin kung gusto niya lumabas, di ba? Sino ba ako? Pero at least kung alam ko nasa ibang bansa siya, at least alam ko kung anong next step na gagawin ko. The Justice Department also believes that Guo is still in the Philippines. But if Guo indeed left the country, DOJ said it will launch an investigation and find the people responsible for the dismissed mayor's escape. For News 5, Gerard de la Peña, we are One News. All right, as the millennials would say, we have questions. Di ba? Una, paano nakalusot yun? Kahit sabi yung chartered flight yun, still have to check passports, visas, etc., etc. Napaka-porous talaga in many, no, in many senses of the word ang bansa natin. Kaya marami pa rin tayong tanong at kaya para sa mga tanong po yan, para masagot po, we will bring in an expert in the person of legal luminary ito,
kadugo natin sa eskwelahan itong taong ito. Ang tinatawag na Pinoy Street Lawyer. Ano pa ang kanyang mga accolades, Miss Syempre, Denise? also the recipient of the Gawad Manileño 2023, a graduate of the UST College of Law. Dugo, ay dilaw ang dugo nito. Newly minted doctor as well of civil law. At ang tinuguriang, of course, Pinoy Street Lawyer at cyclist. Ito, fashion model, paminsan-minsan, singer, ang dami po. Mga kapatid, let's bring in Attorney Dr. DJ Jimenez. Sir, hindi ko nakilala. DJ na lamang po. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga nakikinig po. Attorney DJ, parang tuwing nakikita kita, parang paiba ng pabata ng pabata. Ikaw ba ay may sinasakripisyo ng mga sanggol sa altar ni Baal? Opo, nagsi-self-care lamang at lahat tayo kinakailangan nagsi-self-care dahil no one else will take care of us kundi tayo lang din naman po. Opo. Una sa lahat, congratulations. At ang congratulations ko sa iyo, malamang may kinalaman sa tanong natin unang-una. No? Ang thesis kasi ni Attorney DJ tungkol sa ASEAN arrest warrant. Paano mag-a-apply halimbawa yung ang pag-aaral mo sa yung doctoral thesis, attorney, kung totoo na si Alice Go, let's apply it sa sitwasyon ni Alice Go, no? Backdoor daw papuntang Malaysia, Singapore, etc., Indonesia. Ano ang maaring gawin ba ng yung arrest warrant system sa ganung sitwasyon, attorney? Yung akin pong dissertation ay sinusubukan po nitong i-introduce yung konsepto ng ASEAN arrest warrant. Ito po ay isang simpleng multilateral arrest treaty model na sa palagay ko po ay napapanahon na ang ASEAN ay mag-come up ng isang multilateral treaty sa pag-aaresto sa mga fugitives from justice. Dahil nga po hindi kakaila na sa dinami-rami ng mga nakakasuhan ng mga seryoso, hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa ASEAN, ito po tumatagal bago mo ma-extradite. So ang akin po naging dissertation nun ay paano pasimplehin. Ngayon, po naman yung katanungan ninyo na sa ngayong proseso, kasi po yung isang dissertation po sa isang doctoral degree ay ito po ay something that is unique, hindi pa ito ini-implement. So konsepto pa lamang po ito at ibibigay pa lamang natin sa Department of Justice. Yung kasalukuyan po ngayon, wala po tayong multilateral treaty, meron lamang po tayong mga extradition treaties sa iilang karatig bansa natin. At maliban doon sa extradition treaty, kung saan ay doon lang mo mauobliga ang isang bansa na ibalik sa iyo kung sino man yung pinaaresto, kung wala ka namang extradition treaty ay hindi mo pwedeng i-compel. Pero meron po tayong tinatawag na mutual legal assistance naman na kung saan ay ina-assist ka ng mga miyembro ng MLAT kung paano mo isi-secure yung presensya ng inaaresto. So sa pagdating naman kay Alice Go po, kasi ang kanya po sa ngayon, ang kanya pong arrest warrant ay isang bagay na inisyu ng Kongreso sa atin pong current system, pagka mga political persecution nga ginagamit na dahilan para makakuha ng political asylum. So on the basis of the arrest warrant, dahil sa isang Senate inquiry, meron pong challenge kung ito ay pwedeng i-extradite. So, hindi po siya basta-basta pwedeng ibalik sa Pilipinas sa aking pong palagay, sa aking pong munting nalalaman dahil yung kanya pong kaso ay, yung dalawa naman niyang kaso ay dinidinig pa at yung isa ay co-warranto at yung isa ay cancellation naman ng birth certificate. So, hindi pa, wala pa sa ganong antas. Denise? Attorney, sa palagay ko po, opo. Attorney, pwede din bang hindi mag-appear personally dun sa notary public in light of the allegations, of course, that Alice Go did not appear in one? Doon naman po sa aspeto ng pagnanotaryo, ang isa pong notarized document ay isang sagradong dokumento. At kami po na mga abogado, kung kami po hindi lahat ng abogado ay maaaring magnotaryo.
kung hindi po humihingi ka ng permission o ng komisyon, kung saang jurisdiction ka, doon ka lang bibigyan. At meron po tayong notarial act or po notarial rule kung saan ay may panuntunan kung paano gawin ang pagnonotaryo. At ang napaka-basic po nito ay yung haharap sa iyo yung taong magsusubscribe ng dokumento. Gayunpaman, noong pandemya po, naglabas din naman ang Korte Suprema nung tinatawag nating virtual notarization. May mga proseso na sinusunod din doon. So kahit hindi mo personal na nakita, kung na-ascertain mo na nasa Pilipinas at virtual naman, hinahayaan din po na ma-notarize ang isang dokumento. Pangalawa po, importante rin na maintindihan po ng ating mga nakikinig na yung pagiging sagrado ng dokumentong ninotaryo ay hiwalay po doon naman sa hindi siya properly na notarize. So kung hindi man po siya properly na notarize, yun pong abogado na nag-certify na humarap sa kanya ay yun po ay may maaaring kaharaping administrative sanction, pero may proseso naman po dahil kung sasabihin niya na talagang sa kanyang palagay nag-online, akala niya nasa Pilipinas, maaari din naman po siyang ma-absuelto sa ganung paraan. Yung chartered plane po, halimbawa attorney, kunyari, no, kung totoo nga na gumamit ng chartered flight, maaari bang kasuhan yung chartered plane, yung piloto, yung kumpanya, sakaling totoo ngang yun ang ginamit para makatakas po si Mayor Go? Sa akin pong kaunting nalalaman, pagdating naman po sa regulasyon sa pag-alis ng bansa, una po sa lahat, kung ikaw ay may whole departure order, doon ka lamang supposedly babawalan na makalabas. Pangalawa, kung ikaw naman ay na-issuehan ng order of arrest o warrant of arrest at ito ay tinransmit naman sa immigration at sa kinaukulang government agency, hindi ka pa aalisin kung hindi oras na ikay magpakita, maaari kang arestuhin. Ngayon, sa proseso po ng pag-alis using a chartered plane, sa akin pong pagkakaalam ay ito naman po ay isang bagay na hindi ka basta-basta pwedeng umalis dahil ang corresponding chartered plane na sasakyan mo ay may obligasyon na ipaalam sa TAAP at ipaalam sa MIA o sa Manila International Airport na kayo ipaalis. At oras na malaman, tatlo po yan, yung pong customs at yung immigration ay may obligasyon na pumunta para i-inspect bago ka umalis. At yun ay kung nagkaroon ng partisipasyon ang immigration, makikita naman po na siya po ay may lookout bulletin. So hindi siya agad-agad paaalisin. Tatawag yan sa DOJ at kung sabihin ng DOJ na may warrant of arrest yan, ay siya po ay supposedly ay maaaresto. So hayaan po nating matapos yung investigasyon kung pinaalam nga ba doon sa ating government agency dahil hindi rin naman po magiging parehas kung aakusahan kagad natin ng negligence dahil hindi pa po natatapos ang investigasyon. Okay, attorney, what does it mean though pag meron kang immigration lookout order, and just to add to what you just mentioned, hindi pa po natatapos yung investigasyon, no? But what would it mean to the people involved in the chartered flight kung sakaling totoo nga iyon? And everyone else involved, yung piloto, yung nag-asikaso, lahat ng nasa ground, if mapatunayan po na talagang nangyari yon at nakaalis itong si Alice Go? Okay, una po sa lahat, yung pumunta po tayo doon po sa usapin ng lookout bulletin. Napaka-basic po sa ating saligang batas na yung ating freedom of abode na tinatawag o yung karapatan natin na mag-travel from one place to another, ito po ay isang constitutional right. At ito lang ay pwedeng mapigilan kung may court order o kaya public health, kagaya nung pandemic. So, in general po, kahit sino ay hindi basta-basta pwedeng bawalan unless siya po ay may tinatawag na whole departure order. Ngayon, yung pong whole departure order ay hiwalay po ito. Hindi po ito kaparehas ng lookout bulletin. Ang lookout bulletin po ay isang konsepto na ini-implement po ng
Department of Justice doon sa mga tao na nakakasuhan ng kriminal para sa ganun ay namomonitor kung sila ay may pagtakas o pag-alis for monitoring purposes. Pero sa dulo, kung talagang walang hold departure, yan po ay hindi dahilan para pigilan. Pero yan po ay isang bagay para medyo ma-delay ang iyong pag-alis dahil nga may lookout bulletin ka, itinatawag sa DOJ kung ito ba ay cleared o hindi at pag sinabi ng DOJ na o sige, maaari yang umalis, wala namang HDO, walang warrant yan, makakaalis. So iba po lookout bulletin at iba rin naman po yung watch list na tinatawag. Yung watch list naman po ay sa mga foreigners naman po na kung ikay foreigner at ikay kinasuhan ng deportation, maaari kang magkaroon ng watch list. O kung wala pa sa Pilipinas, pwede kang harangin pagpasok ng Pilipinas. Magkakaiba po itong mga konsepto po na ito. Yung kay Harry Roque, iba pa. Pero si Harry Roque po, sa nakita ko sa balita ay may lookout bulletin. Yes. At yun nga ang lookout bulletin, gaya ng pagpapaliwanag po natin kanina ay hindi pagharang o pagpigil sa karapatan ng bawat isa sa atin na na pumunta kahit saan. Parang walang pinagbago po yan doon sa declaration ng non grata, no? Yung ano ba ito? Yung persona non grata. Yung para pang ayaw ka na sa isang lugar pero theoretically pwede ka pa rin pumunta roon. Hindi ka pwedeng harangin. Correct. Nako, alam mo, Attorney DJ, dami pa namin tanong. Wala pa nga tayo sa Aguinaldo Doctrine na tinatawag. At yung dynamics ng Interpol at nitong sinasabi mong ASEAN warrant. Pero sana po may pagkakataon pa tayo makapag-usap ulit. Pero salamat po. We appreciate your time. Attorney DJ Jimenez, thank you, sir. Yung aking pong huling interview, kung naaalala nyo, dun sa programa ninyo bago mag-pandemya. At sana makita po tayo ng personal. Yes, nako. Padami namang nagbago. Yes. At in a beautiful sense. Yes. At wala pa nga tayo doon sa yung sinabi ng isang senador, di ba? Yung marital mga rights. Nako. Ang dami sanang pwede po. Meron po tayong libro about male abuse din. Maganda rin yung pag-usapan. Part 2 dapat meron. Attorney DJ babalik kasi dito sa programa. Apo. Maraming salamat po. Yan po ang Pinoy Street Lawyer, Attorney DJ Jimenez. Okay, at this point, let's see more stories on One News. The Philippines has received support from allies following the latest collision incident with China near Escoda Shoal. The United States condemned Beijing's actions and described them as dangerous and reckless. For its part, Japan said any harassment that increases tensions will not be tolerated. The incident resulted in damage to 2 Philippine vessels. Dengue cases in the country have jumped to over 130,000 from January 1 to August 3. This is 33% higher from about 102,000 cases logged in the same period last year. In La Trinidad, Benguet, a declaration of a state of calamity is being considered due to the uptick in dengue cases. At least 15 electric posts fell in Marilao, Bulacan at midnight on Tuesday. This comes after a dump truck reversed, not noticing the posts. Meralco personnel are on site for clearing operations and to restore power to the affected area. Ngayon naman, kamustahin natin ang sitwasyon sa Taal sa kabila ng volcanic smog. Let's talk to mobile journalist Aimee Atienza. Aimee, humupa na ba yung VOG? Hello, Denise and Lord. Good afternoon. Kanina nga ibinisita ko ang Lipa, Cuenca at San Nicolas sa Batangas at nakita ko nga na medyo humupa na naman yung epekto ng volcanic smog pero hindi pa rin nga maiiwasan na mag-abiso ang gobyerno patungkol sa pagsusuot ng face mask at syempre sa suspension ng classes kasi meron pa rin mga amoy at nakikita pa nga rin na medyo kumakalat pa sa inyong bahagi ng bayan ng San Nicolas at ng Cuenca yung volcanic smog na nagsimula pa nung hapon ng Sunday. Aimee, ano yung dyan? Ano yung amoy? Yung may amoy asupre pa rin ba? O medyo nawawala na rin? Yes, Lord. Ganun pa rin talaga yung amoy. Pero, syempre,
isa pa rin sa naging epekto talaga ay yung init din na dala nitong mga smog. Kaya hindi din inaabiso ng gobyerno na lumabas yung mga residente. Kahapon, napag-usapan na yung amoy talagang nandyan pa rin, pero yung sakit daw sa mata, mahapdi pa. Is it something that has been reported again today? Wala na naman yung sakit ng mata at serto din talaga dun sa mga nabisita kong bayan na wala naman daw casualties o kaya wala din na report na health problem sa mga residente ng Batangas. What is the advice now for the residents? I know they've been told to stay inside the house, pero meron bang additional na paalala sa kanila? Pinaalala lang din ng mga opisyalis doon na bumili na at maganda ng mga face mask para nga daw kung sakaling tumutok ang vulkan sa hindi na sila mahihirapan at mag-ayos na dito ng mga gamit. Just in case meron tayong forced evacuation at makahanda naman daw ang kanilang mga uniformed personnel para tulungan sila. Aimee, anong location mo ngayon? At ikaw ba'y nasa Cuenca mismo? Nasa San Jose, Batangas na ako, Lord. Okay, San Jose, Batangas. Nakaikot na tayo. Yes. Yung sa areas na yan ba ay ano dyan yung mga areas may mga nakataas sa alert levels? At meron ba tayong mga kababayan dyan sa Batangas na ngayon ay kailangan tumuloy sa kung anumang evacuation areas? Wala pa namang sinasabi na kailangan nilang tumuloy sa mga evacuation areas. Kailangan lang talaga nila ay tumigil sa bahay. Pero nakaready din yung mga evacuation areas sa mga schools, yung mga public schools na kinausap na nga ng mga local government units. So saan na rin din silang ginawang memorandum of agreement para nga kung sakaling pumatok ang Bulkang Taal, ready sila. Pero dito naman sa area ng San Jose, Batangas, wala naman masyadong nag-smog kasi sabi ng mga residente nga din natulungan daw sila ng mga sumulot para ma-block yung smog na pumapasok sa bayan nila. Oo. So, sa mga kababayan po natin na nanonood at may mga biyahe siguro sa area na yan, ano bang tuloy lang or ano bang mga advisory halimbawa? Tuloy lang yata ang mga businesses, bukas yung mga tindahan, except for the schools, wala namang disruptions, ano? Yes, suspended pa rin ang classes. Titingnan din nila kung ano nga ba magiging anunsyo ng people patungkol sa alert level, pero nananatili pa rin nasa alert level 1. So suspended ang classes sa lahat ng ANRAD. Pero yung mga operation ng business at yung business ay available pa rin naman. All right. Well, thank you very much. Again, that was our mobile journalist, Aimee Atienza. All right. Okay, you're still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather. We'll be right back. August 20th, 1998. American cruise missiles pound alleged al-Qaeda training camps in Afghanistan and a pharmaceutical plant in Sudan. The attacks are a retaliatory strike after the deadly bombings of 2 U.S. embassies in East Africa just weeks earlier. President Bill Clinton. There will be no sanctuary for terrorists. We will defend our people, our interests, and our values. 1968. During the Cold War, the Soviet Union and its Warsaw Pact allies in Eastern Europe invade Czechoslovakia. The invasion brutally crushes the Prague Spring reforms by Czech communist leaders to allow greater political freedom. 1977. NASA launches Voyager 2, first of 2 unmanned American space probes to travel to the outer solar system and beyond. 1942. Who is a man that would risk his neck for his brother man? Can you dig it? Singer-songwriter Isaac Hayes is born in Covington, Tennessee. He's best known for the theme from Shaft, and in more recent years, the voice of Chef on TV's South Park. And 1948. Singer Robert Plant, former frontman of the rock group Led Zeppelin, is born in West Bromwich, England. Today in History, August 20th. Camille Bohannon, The Associated Press.
back. You're still watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. At hindi pa ako nagpapagas, ako po si Lord De Vera. Some bad news. A study shows that the Philippines is the bullying capital of the world. Parang ang hirap tanggapin. Pero may paliwanag naman ng ating mobile journal, Mary Monrey, sa kanyang report. Hindi magandang experience kahit kanino ang mabuli. Yun nga lang, talamak ito sa ating bansa. Lumabas sa pinakabagong datos ng Program for International Student Assessment na ang Pilipinas ang bullying capital of the world ayon sa 2nd Congressional Commission on Education. Naaapektuhan daw nito ang performance lalo na ng mga estudyante dahil sa mental at emotional impact nito na labis ding ikinalulungkot ng mga magulang. Tulad ni Sir Po Tuazon mula sa Maynila na ikinabahala ang pag-uwi ng kanyang kindergarten na anak na si CK na may guhit-guhit na ang backpack, sira pa ang uniform. Nung mangyari yon, nakisit-in lang daw ang kanyang anak sa ibang klase dahil absent ang guro nito. Hindi rin alam ng kindergarten teacher kasi she stepped out together with her students to the dental classroom. Then bumalik, hindi niya rin alam kung ano talagang nangyari. So masakit kasi iniwan yung anak ko doon, tapos iniwanan din nila na walang ginawang activity or something. So parang na-trap lang yung mga bata doon. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Umabot pa sa puntong ayaw nang pumasok ng kanyang anak sa school. Masakit man sa pakiramdam na makita ang damages ng bullying, hindi niya rin kayang pag-initan ang batang gumawa nun. Gusto niya na lang paalalahanan ang adults na dapat na ginagabayan sila. We cannot blame them for being painful or sometimes they fight because kids are going to be kids. But what is lacking is monitoring. It's all about conversation with your daughter after school. We're just kids and we're grown-ups. We need to deal with this. The best thing that we can do is to educate our children not to hurt one another. Ayon naman sa isang school principal, bagaman mayroong efforts ang mga paaralan para labanan ang bullying at mag-abot ng counseling, kakailanganin pa rin ang reinforcement ng values mula sa mga tahanan. It's all about education, educating the parents, educating the child, the community itself, about the effects of bullying itself. Talagang lahat ng bagay, mag-start dapat talaga sa bahay. Tatanong ko sa parents, when was the last time binuksan mo yung bag ng anak mo? When was the last time binuksan mo yung notebook? When was the last time na kinumusta mo yung anak mo sa pag-aaral? Missing link talaga ang parents. Ang bullying, kahit kanino pwedeng mangyari, pero maaari itong matanggal sa mundo sa pamamagitan ng tamang paggabay at disiplina sa tahanan. Mobile journalist Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita. Si balang araw, wala namang kukuha ng mga lunch, nila. Anyway, may ko-congratulate daw tayo. Meron. One News' roundtable host Robbie Alampay has received the Distinguished Alumni Award in Journalism from the UP Alumni Association. Go! Alampay is a graduate of the BA Communication program in UP. The UPAA awards are given to the alumni who have demonstrated exceptional achievements and outstanding contributions in their chosen fields. So, again, congratulations, Mr. Robbie Alampay. Mampapalitsyon si Robbie Alampay. Si Robbie Alampay, kasama ko dati. So, unang-una kong work sa isang dyaryo. Doon ko unang nakilala si Jose Roberto Alampay. Okay. Natawag sa kanya sa Harvard, Jose Roberto. Alright! Congrats, Robbie! At nag-aantay ang mesang ito ng painom mo at palitsyon. At dahil na-miss si Tita Denise ang week-long Eyes of the Science natin tungkol sa mga schools para kay Tita Denise. For the benefit of Her Majesty, Queen Denise Tan. Ito na po ang ating isaw. More Unique School Names Edition, I Saw the Signs. School name. Okay. First school. Ang unang school is ang Matabana Elementary School. Matabana, in Matabana, Nabas, Aklan. Huwag kayong judgmental, ha? Bawal lang ang body shaming ngayon. Ba't kaya yung pangalan ng lugar na yun? Hindi ko rin masyadong sure. Okay. Meron din kayang payat na. Manipis na. Manipis na. Okay, next. School sa Samak, Mabinay sa Negros Oriental. Ito ang Nabaliwan Elementary School.
or nabaliwan, ano kaya ibig sabihin ng nabaliwan? Oo nga, Sa samak mabinay. Eto, nako, sana naman. Ay, gusto ko to. Huwag niyong gawin to sa school niyo. This one is in Maguindanao, the Sapakan Central Elementary School. Peace lang dapat tayo, ha? Saan ka nag-aral? Pak! Ikaw siya next. Ikaw. Hinga. Okay, ang next naman ay, uy, alam ko tong lugar na to. Sa President Ross Cotabato City sa barangay Salat, ang Salat High School. DepEd tayo. Okay, ano ang salat? Alam ba kung ano ibig sabihin ng word na salat, Ms. Denise Tan? To feel. Salatin mo ang balat ko, parang gano'n. Woo! Ay, gusto na Denise Santa ito ginagawa niya to sa buhay niya. Pagala-Gala Elementary School. Yan. Sa Pagala-Gala Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sana po may pumapasok pa sa inyo. Ay, itinerant sila, pati teacher yata. Okay. Itong, last, kung talagang wala ka ng pakialam talaga sa buhay, pagala-gala, nagsasapakan, salat ng salat, at dito ka kung na. ano-ano pa. Ay, parang you don't care anymore. Ang pasok mo ay sa... Bahala kayo, elementary school. Bahala kayo. Okay, this one is in Isabela. Oo, pag tinanong kayo dyan, saan ka bang pasok? Bahala kayo. Yan ang magandang school. Ay, nako. Okay. Oy, sa mga alumni ng mga school na yan, kung may mga angal kayo, i-direct nyo po ang issue po ninyo sa aming executive producer na si Enero Acosta. Pero ito naman po ay katuwaan lamang, At kung meron pa po kayong mga nakikitang unusual or funny names ng kung ano-anong bagay sa inyong paligid, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Again, thank you po sa mga nagpadala at binasa natin kahapon yung kanilang mga I saw this, yung mga isaw na nakita niya. Correct. Oo. And of course, abangan namin for the rest of the week. But for today, that will do it for us. This Tuesday, August 20th. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Nako, join us again tomorrow, 2 p.m. Hindi pa rin ako makapaniwala. Katabi ko na si Ms. Denise Tan. Ako po si Lord Rivera. Have a delightful afternoon.